Ang lalaki ng bato pero grabe. Hindi nahihirapan yung motor, ang lakas ng power niya. Oo, di ba na lumilipad-lipad-lipad na ako. Master Ray, ano ba ang special sa bike na ito? Bagong Revolve na to, mas in-improve nila yung suspension. Kaya mas maganda sa off-road. Alright, let's go! Momentum lang, first gear. Tignan nyo kung paano i-absorb ng motor yung bump. Grabe, ang ganda! Tinatawag itong pinnacle of the enduro class bike na nag-o-offer ng isang refined riding experience. Ito pong bike na ito ay kilalang two-stroke off-road bike na may powerful torque and lightweight feel. Excited na akong subukan itong Beta 300RR. Master Ray, ano ba ang special sa bike na ito? Ang pinaka-special dito sa new model, ito nga pala ay 2024 model. Oh, latest pala siya, Master. Latest na to at ang pinagkaiba sa older model, bagong Revolve na to, mas in-improve nila yung suspension. Kaya mas maganda sa off-road. At saka yung rim nito, naka-excel na to. Ito yung magandang klase at magaan na rim ang nakalagay. Yung previous model, Master Ray, anong tawag? Kasi ito 300RR. Eh, yung previous, anong tawag? 300RR din. Kaya lang may mga, syempre, every year kasi nagbabago ang model. Laging may modification eh. Sabagay. Katulad nito, ang pagkakaalam ko, binago dito yung suspension, mas nag-improve. At saka ito, meron na tong mapping. Meron na tong rain mode. May mode siya, Master Ray, no? Oo, may mode. May rain mode. Tapos yung mo talaga dyan. Sabagay, minsan pag pupunta tayo sa trail, dadaan muna tayo sa road. Yes. Minsan kailangan, di ba? I-rest natin yung power. Oo, pag inabot ka rin ng ulan sa trail. Siyempre. Pipindutin mo lang tong rain mode. So Okay? yun yung isa sa mga in-improve nila compare sa last model. Yes, at saka ito hindi ka nabibili ng pipe na panibago. Ibibigay sa'yo, pag bumili ka nito, may kasama ng pipe. Kaya palang ganda ng tunog niya. Baka naman, pwede nating i-sound check dyan. Ayan, ito, papaanda rin uli natin. Sound check. At saka ito pala, tuti to eh. Meron na tong kasamang auto loop. Hindi mo na kailangan yung dating ginagawa natin ng araw na hinahalo pa. So lalagyan mo na lang ng tuti oil dito and then raridean mo na lang. Wala ka nang iintindihin. At saka Master Ray, may nasabi ka kanina sa akin na ito ay steel carburetor. Yes, ito kagandahan dito sa Beta. Hindi sila naglalabas ng mga bago ngayong technology na fuel injected. Diba? TPI kung tawagin. Ano bang problema pagka gano'n? Yung sa experience ko, mas gusto ko yung carb eh. Kasi nandoon yung hinihingi mong power talaga. Yung as if you're just playing the bike. Yung TPI medyo hilaw. Okay. Lalo na pag mainit na. Oo, hilaw. Pagka mararamdaman mo at mapipil mo yan pagka matagal ka nang nag-dirt bike. Alright. Maraming salamat sa napakasimple, napaka-accurate na informasyon about dito sa ating Beta 300RR. Wala nang paligoy-ligoy pa. Gear up na, mga kamanibela, and let's hit the dirt. Siyempre, i-review din natin itong Beta 300RR off the road. Kaya let's go na para sa ating test ride. Ngayon, gamit na natin ang Beta 300RR at ang masasabi ko naman ay talaga namang napakalakas ng two-stroke. Sobrang gaan ng motor, tapos ang lakas ng puwersa ng makina. So, ang mangyayari talagang ang lakas ng pitik bawat gas mo, no? Napaka-accurate ng throttle nyo. Tapos, gigil na gigil yung makina. Kaya, tignan nyo dito sa mga gantong terrain, napaka-basic lang eh, Kasi sa mga ganitong kalsada, kailangan natin ng mapuwersa, hindi natin kailangan ng mabilis. Kaya naman tamang-tama yung two-stroke sa mga ganitong klaseng terrain. Lalo na sa mga akyatan, tapos
ang hina ng grip ng mga gulong dahil nga sa putik, sa buhangin, sa mga bato. So dahil malakas ang makina niya, maning-mani. Kahit na alam mong dumudulas yung gulong dahil sa lakas ng puwersa, iaahon niya yung motor kasama ka. O kahit igas mo, dumudulas yung gulong ko, pero sa lakas ng puwersa, parang wala lang. Pagdating sa ahon na, no, hindi mo ramdam na nahihirapan yung makina niya eh. Tapos ang gaan niya. So di ba, yun ang kailangan natin sa mga ganitong kalsada, yung magaan, dahil teknikalan ito eh. Lalo na pag nadadaan ka sa putikan, mabato, ibababa natin yung paa natin ganyan, kagaya nung kay Sir Ray. So minsan natatagilid tayo ng ganyan, kailangan kaya nating ibalik. Pagkatapos kung matumba man yung motor, dapat madali lang siyang itayo. Tsaka mas nakakapagod kasi kapag sobrang bigat ng motor tapos sobrang hirap ng terrain like now, oh. Diba? Matagal na akong hindi nakakapag ganito, nakakapag trail, pero dahil sa ganda ng motor, basic na basic lang para sa akin. Sa una nakakailang lang siya kasi yung spike ng gulong niya is malalaki. So pagka dumaan ka sa matigas na surface, medyo gumigewang-gewang siya, no? Pero yun ay normal lang, lalo may graba tayo na dadaanan, buhangin, normal lang na napapaganyan yung motor. So pagka beginner ka talaga, matatakot ka kasi hindi yung normal na nangyayari kapag dumadaan ka sa road, di ba? Kaya nga napaka-importante na na-experience mo rin mag-ride sa mga ganitong terrain para nalalaman mo na yung mga ganitong scenario or yung feeling is normal, kesa yung bigla mong mararanasan, malulula ka, magpapanik ka. Ito, pababa tayo ngayon at dito natin masusubukan yung brake system ng Beta 300RR. So okay naman, maliit lang yung levers niya, saktong sakto siya sa dalawang daliri ko, no? Tapos yung preno sa likod malakas din, saka bahagya lang kumakapit siya. Okay, so tinuro sa akin ng mga nakasama kong nag-o-offroad dati na hayaan mo lang mag-engine brake, tapos wag ka masyadong pepreno pag pababang ganyan dahil dudulas yung gulong mo sa harapan. Kuminsan naman kapag sobrang tarik, papatayin namin yung engine, tapos hayaan lang naming dumaloy yung makina niya, dumaloy yung motor habang naka-off yung engine, para yung dalawang pa ako pwede kong ibaba kasi pumipigil naman yung gulong natin sa likod, so hindi tayo dire-diretsong bababa. Tapos hindi siya kagaya sa mga ibang madalas natin nakikitang 2-stroke. Ito hindi siya masyado mausok, oh. Meron tayong nakikitang konting white smoke, pero pag nire-rev mo konting-konti lang, oh. Pagdating naman sa features, okay siya kasi ang dali niyang i-start like now. Isang pindot lang, then kapag papatayin mo, press mo lang yung black. Tapos meron siyang modes, dalawa, pang rain mode tsaka yung di-rain mode. So magagamit to kapag inabutan tayo ng ulan like now, medyo makulimlim, so syempre magiging basa na yung kalsada, mas madulas, mas maputik, mas challenging, kaya pwede nating pindutin dito. Mabilis lang siyang palitan. And then yung tangke niya gawa sa plastic, no? So pag natumbay motor, hindi basta-basta mababasag yung tangke. Tapos ang lambot ng clutch niya, eh. Kahit mababad ka sa pagka-clutch dahil nga paakyat to, minsan naninigas yung kamay natin, no? Eto, paakyat tayo ngayon. Kita nyo yung power, tapos yung suspension, hindi ko nararamdaman yung bato-bato dahil ang ganda ng talbog ng spring niya, harap at likod.
Tapos ang haba ng travel ng suspension niya sa harap. So kahit na meron tayong masagasaang malaking bato, malaking humps dito, i-absorb lang niya, hindi itatapon yung rider. Tapos kompleto naman siya, meron siyang cover dito sa handle para kung tatamaan yung sanga or may tumalsik na bato, hindi masakit sa kamay, no? Tingnan nyo naman yung kapit ng gulong, oh. Nagsegunda pa ako dyan, oh. Tapos ang turo sa akin ni coach, kailangan may momentum lalo kapag paakyat. So kung minsan kapag ganyan yung road, pepreno tayo, di ba? Kasi nakakatakot eh. Pero dahil sa ganda ng suspension at ganda ng gulong ng motor na to, dadaanan mo lang, sasagasaan mo lang, walang problema. Eto, paakyat na tayo ngayon, oh. Lalong dito natin masusubukan yung lakas ng motor. Tsaka hindi lang puro lakas, ha, kasi dapat complete package yan. Maganda yung preno, maganda yung body position, komportable, safe, mas lalong kontrolado yung motor dahil ang lapad ng manubela niya, no? Alright, let's go! Momentum lang, first gear. Tignan nyo kung paano i-absorb ng motor yung bumps, diba? Dire-diretso lang, oh. Diba? Oh, diba? Ang lalaki ng bato pero grabe, hindi nahihirapan yung motor. Ang lakas ng power niya. Oo, diba, na lumilipad-lipad-lipad na ako pero grabe, ang ganda. Tsaka ang gaan, ang daling gamitin ng motor na to. Ang bait sa owner. Oh, di ba? So, hindi mabigat sa kamay. Yung clutch, yung preno, yung throttle, ang dali niyang i-maneuver. So, kahit na hirap ka, nakita nyo naman yung sitwasyon kanina, sobrang grabe, full control pa rin. Siguro dagdag mo na rin na medyo meron tayong konting karanasan sa pagra-ride sa mga trail na ganyan, kaya sundin mo lang yung mga payo sa'yo ng mga coaches mo. Malaking bagay yon. So maganda na yung bike, maganda yung kondisyon ng katawan mo, meron kang konting knowledge, so malalagpasan mo yung mga ganong trail. Ngayon tapos na tayo sa teknikalan, yung pinakamahirap na part ng trail na to. Pag-usapan naman natin yung comfort ng motor. So dahil nga napakalambot ng upuan, hindi siya nakakangawit. Tapos yung suspension, kahit na nalulubak, hindi tayo masyado naaalog. So ang mangyayari, hindi ka masyado na-stress, chill ka lang mag-ride. Pero syempre dahil pang off-road itong motor na to, mataas talaga siya, no? Para sa katulad kong 5'7", talagang tiptoe ako. Given na yun, kasi hindi pwedeng mababa yung mga ganitong motor kasi madali silang sumayad pag ganoon. Aminin ko, sa pag-ride ng ganitong klaseng motor sa mga ganitong lugar, kailangan talaga may kasamang lakas ng loob din. Malakas ang loob mo, tapos may knowledge ka, okay na. Ang tao naman mabilis mag-adapt yan kahit ano namang motor ang gamitin niya eh. Kahit mga 2 minutes lang na practice, magagamoy mo na eh. Para sa mga naghahanap naman ng pang off-road na motor, isa itong Beta sa may isa-suggest ko. Kasi tingnan nyo naman, first time ko lang gamitin, pero di ba, parang tiga dito na ako sa lugar na to eh. Sanay na eh. Sa mga features naman, hindi ko na siya masyado hinahanapan ng mga super high-tech na technology kasi nga nasa bundok tayo. Yung mga basic lang dapat ang meron. Yun nga lang, hinahanapan ko ng kickstart itong motor. So syempre may tendency malolobat tayo. But anyway, pwede namang i-start yung motor ng
nakakambyo tapos ikutin mo na lang yung gulong mo, di ba? Pero maganda rin sana kung meron siyang kickstart. Meron kasing iba na pang off-road na walang starter, kick lang ang meron. So kahit anong mangyari, may start mo yung motor. Kaya lang, ngayong ginawa nilang push start siya, o nga naman mas madali kapag namatayan ka ng engine sa kalagitnaan ng trail, ganon. Ang akin lang yung long term ba, kasi ang dirt bike hindi naman siya araw-araw ginagamit. Depende na lang kung araw-araw kang dumadaan sa ganitong road, kailangan mo talaga. Pero usually kasi pag nagkayayaan at pag trip mo lang mag off-roading, dun mo lang siya gagamitin. So yung battery niya sa katagalan na hindi mo ginagamit, maaari siyang malobat. So kailangan laging handa, may kick dapat siya, no? Kasi like now, nasa bundok tayo, so saan tayo maghahanap ng tindahan ng baterya, di ba? Kapag nakatayo naman, mas maganda siya kasi hindi mo na nararamdaman yung lubak, eh, no? Pwede kasing mag-bounce sa puwit mo yung upuan kapag hindi ka tumayo, no? Tsaka maganda dito, nakakapaglipat-lipat ka ng pwesto dahil mahaba yung upuan niya. Kapag paakyat, pwede kang umupo paharap para hindi tumaas yung harapan. Pag naman magja-jump ka or may humps na biglang tatawirin, pwede kang umatras ng ganyan, no? Haba ng upuan niya. Sa tagal naming nagtitrail dito, hindi ko naramdamang nahirapan yung motor. At syempre, pag hindi hirap yung motor, madaling gamitin, hindi rin hirap yung rider. So kung tatanungin nyo ako kung bibili ba ako ng ganito kung sakaling mag-o-off-road tayo, of course yes, kung may budget, di ba? Tsaka sanay akong gumamit ng 4-stroke engine. Iba ang power na binibigay ng 2-stroke talaga. Dito ko mas na-appreciate yung ganitong makina. Tingnan naman, ang bilis. Mukhang ang motor na to ay all stock, no? So yung nakalagay na gulong sa kanya, hindi mo na kailangang i-upgrade kasi okay naman siya, eh. Kadalasan kasi sa mga motor, unang-unang pinapalitan is yung gulong, di ba? Ang lakas, oh. Kahit hindi mo maranasan, no, manood ka lang ng ganito, nakaka-enjoy din, eh. Kahit hindi ikaw yung napapagod, hindi ikaw yung nai-stress, ramdam mo, eh, no? Kasi kita mo yung pag-alog ng camera, pag-alog ng motor sa terrain. Parang ikaw na rin yung nagdadrive, eh. Dito sa trail site na dinaanan namin, maganda siya. At kung may time kayo at naghahanap kayo ng ganitong klaseng adventure experience, may sasuggest ko talaga dito. At tignan nyo, pwede pa kayong mag-rent ng ATV pati motorcycle. At kung ako nag-enjoy, syempre kayo din, dahil first time ko lang tong ginamit, pero ganito na yung reaction ko. So overall experience, super saya, super sulit, worth it talaga. That's the Beta 300RR, mga kamanibela. Nagustuhan nyo ba ang performance nito off the road? Para sa akin, based sa naging ride natin gamit ang motor na ito, sa tingin ko mapaparami ng 10 points sa akin ang motor na to. Well, depende na sa akin yun kasi
ako yung gumamit, si Sir Ray ang may-ari. So, maaaring mag-iba yung aming point of view, di ba, Sir Ray? Yes, So, pagdating naman sa engine, sa power, sa torque, nagamit natin kanina, sobrang ganda. Hindi nga lang nahirapan nung paakyat eh. Wala akong naramdaman na parang, ayoko na, suko na ako, sabi ng makina, pero go lang, banatan mo, bitin pa ako. Ikaw, bitin ka pa ba? Gusto ko pa. So, kaya 10 points ang ibibigay natin dyan para sa engine. Kayo, Sir Ray, baka meron kang gustong idagdag sa engine performance. Di ka ba nabibitin? Kasi 300 RR lang to eh. Gaya nga ng sinabi ko, kaya meron akong ganito, 10 points ang performance ito para sa akin. Okay. Kita mo naman yon sa uphill na bato-bato. Parang dinaanan mo lang Ay, ako. Parang oo nga pala. Sorry, Sir Ray. Di ba? Sabi mo kasi momentum eh. So, bawal uminto. O sige na nga, diretso na ako. Pagdating naman sa suspension and handling, hindi ako nahihirapan kasi as you can see, napakalapad ng manibela. Pagdating sa likuan, hindi ako nahihirapan. You U-turn ka, liliko ka sa bato, ang dali niyang kontrolin, mas pwersado ka. Kaya naman, 10 points tayo dyan. Off-road traction, wala naman siyang traction control, di ba, Sir Ray? Wala. Nasa ang traction control nito. Nasa throttle na yan, di ba? Nasa throttle control mo. So pagdating sa off-road traction, given na yan, talagang dudulas yung motor kapag ginas mo kaagad eh. Pero normal na yun eh. So nasa rider na yun, kaya nga tayo nagtitrain, nagsasanay para makontrol natin yan. At para sa off-road traction, magbibigay ako ng 9 points para kay Beta 300 RR. Ergonomics naman, ilang oras ba tayo nag-ride, Sir? Mga 3 oras din yun, di ba? So, hindi ko naramdaman na nangawit ako. Nagka-ampam ka ba? Hindi, kasi sobrang lambot nga eh. Ang lambot ng clutch, ang lambot ng throttle, pati yung preno, 2 fingers lang. Wow. Kahit nga yung clutch, 2 fingers lang din eh. Kayang-kaya. So, syempre, 10 points tayo dyan. Pagdating naman sa weight, Sir Ray, di ba kanina nahirapan ka? Kasi mabigat nga yung motor. Hindi prepared yung kanyang gulong para sa ganung klaseng kalsada. But, lalo na madulas. Pagdating dito kay Beta 300 RR, sobrang gaan eh. Sobrang basic lang. Yes. So, kahit naman masimplang ako, ang dali niyang itayo. Mabaraman ako sa kanal or dun sa ruts. Ruts ang tawag. Ang dali niyang ibuhat. So, 10 points tayo dyan. Pagdating naman sa appearance, nako, kahit nakapikit ka, 10 points ang ibibigay ko dyan. Kita mo naman yung design niya, Sir Ray. Hindi lang siya basta, ano kulay ito? Orange? Actually, ito ang pinakamagandang color scheme sa lahat ng mga dirt bike. Ang ganda nga ng kulay niya, pati yung design. Ganda. Pati yung pairings niya. Kaya 10 points tayo dyan, syempre. So, pagdating sa overall performance, kahit na merong 9 points na nakuha ang ating Beta, 10 points pa rin ang ibibigay ko sa kanya. Kasi yung mga ganyan, halimbawa yung traction control, given na yan eh, pang off-road yung bike. So, hindi na kailangan yon. Pero meron din yan, power mode. Yes, meron siyang rain mode and dry mode. Yan, okay. Meron. So, di ba? Okay din yung technology. Sapat lang para sa ganung terrain. Yan po ang Beta 300 RR. Share this video sa mga kakilala mo na isa ang Beta 300 RR sa kanilang mga favorite bike. Also, huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang video and reviews na gaya nito. Of course, salamat po ulit, Sir Ray Relativo, sa pagpapairam ng iyong mga bikes. Actually, nabitin pa ako. Sir Ray, ang dami pang bike dito. Baka naman, second time. Pwede kang bumalik-balik. Welcome ka rito. Anytime. Pwede araw-araw. Pwede ka rito. Wow! Narinig nyo yan, guys, ha? So, maraming salamat, Sir Ray. At hindi pa dyan nagtatapos ang ating ride journey, mga kamanibela. Abangan ang iba pang mga newest automobile update kasama namin si Alfred Watermax at laging tandaan, mata sa kalsada, Kamay sa manubela. Yon!